ang ilan pang bahagi ng tinaguriang DPWH leaks. Ang mga dokumentong nagdedetalye sa mga umano'y proponents ng mga ilang proyekto noong binubuo ang DPWH budget proposal para sa 2025 National Expenditure Program o NEP. Sa bahaging ito ng aming ulat, ilalabas namin ang ilan sa top proponents mula sa hanay ng mga kongresista. Nangunguna sa listahan si Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor na umano'y may 2.7 billion pesos worth of sponsored projects. Ikalawa si dating Batangas 6th District Representative at ngayong Executive Secretary Ralph Recto na may 2.4 billion pesos. Top 3 naman si ang Probinsyano Party List Representative Alfred De Los Santos na may 2.1 billion pesos worth of sponsored projects. Sunod sa listahan si Negros Oriental 2nd District Representative Manuel Sagarbaria na may 2 billion pesos worth of sponsored projects. 1.6 billion pesos naman ang nakalista sa ilalim ng pangalan ni Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez. 1.6 billion pesos din kay Leyte 1st District Representative at dating House Speaker Martin Romualdez. 1.5 billion pesos naman kay Noy Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel. 1.2 billion pesos worth of projects para kay Rizal 1st District Representative Michael Duavit. 1.1 billion pesos naman kay Nooy House Appropriations Chair at ako Bicol Party List Representative Zaldico. May 5 pang kongresista na may mahigit 1 billion pesos na umano'y sponsored projects. Kabilang dito, sina Laguna 3rd District Representative Amben Amante, Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro, former Batangas 1st District Representative Eric Buhain, Biliran Representative Jerry Boy Espina Jr., at Nueva Ecija 4th District Representative Emeng Pascual. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Sa sworn affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, idinetali niya ang proseso ng pagbuo ng DPWH budget proposal at kung ano mga umano'y inappropriate intervention na natatanggap ng ahensya mula sa ilang mga personalidad tulad ng mga politiko. Ayon kay Bernardo, nagsisimula ito sa consultation stage ng Regional Development Council sa DPWH, local government units at iba pang stakeholders ng nasabing lugar. Dito raw kasi nagsisimulang gamitin ng ilang mga taong may posisyon tulad ng mga senador, mga kongresista, executive department officials at local executives ang kanilang kapangyarihan para i-require mga district engineer na isumite ang listahan ng mga proyekto na maaaring sponsoran habang isinasagawa ang budget legislation process. Sunod na hakbang ay ang preparation ng budget proposals na dapat ay DPWH officials lamang ang involved. Dito na raw pumapasok ang operasyon ni former USEC Catalina Cabral, kung saan kinakausap daw nitong personal ang ilang mga opisyal ng pamahalaan kung mayroon silang wish list o ang mga proyektong nais nilang isama sa budget proposal ng DPWH. Yusek Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget. Pagdating ng budget proposal sa Kamara at Senado, ang mga opisyal na may naisamang sponsored projects ang nagtatanggol umano ng line items na ito para masiguradong maisama sa pinal na budget ng DPWH hanggang sa BICAM. Dito na raw pumapasok ang umano'y kickback schemes. Porsye-porsyento umano ang ilang opisyales ng DPWH, mga kontraktor at mga umano'y sponsors ng budget na ito. Sinisika pa rin ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng mga nabanggit na former at incumbent officials. Para sa agenda, sa pag-iimbestiga. Mahalaga dito po sa Kongreso, hindi tahimik, transparent. Mas delikado po kung tahimik. Diyan napapasok yung mga cover-ups, diyan napapasok yung pag-aareglo, at magiging delikado po yung buhay ng mga na-involve dito sa, lalo na po yung mga maliliit na empleyado ng gobyerno na involved dito sa flood control mess. Sir, kay Kong Leviste lang, sir. Regarding po dun sa sinasabing listahan na galing kay Yusek Cabral, kasi po, did you accuse Congressman Terry Ridon of having insertions in the 2025 budget? Kasi po may statement po siya ngayon lang po while nangyayari briefing. Sabi niya impossible na magkaroon siya ng insertions sa 2025 dahil
Kakabalik niya lang po sa Kongreso ngayong Para 28th Congress. malinaw po, ang Bicol Saro party list po yung nasa 19th Congress. At it's not really an accusation kasi aminin na lang nating lahat ng congressman may submission sa DPWH budget, hindi sa House necessarily, pati sa NEP. At ito po ay hindi inaamin ng DPWH, pero pwede ba aminin ng lahat ng mga congressman, meron tayong sinasubmit sa NEP. At ang mga files na yon ay nasa opisina ni Yusek Cabral. At sinasabi nga ni Congressman Toby Chanco, yung district congressman, alam natin anong mga project niya kasi nasa distrito niya. Yung party list, hindi natin alam. Pero to respond to the particular case that you just mentioned, sa listahan po na meron ako mula kay Yusek Cabral, nandun po ang 150 million pesos road projects ng Bicol Saro sa Pamplona at Pasacao, Kamsur. Yun po ay isang halimbawa po lamang. Sir, just to follow up po, pero does it mean na irregular ba siya kaagad yung ganong proposal or part of the regular scheme or regular process of budgeting and proposals? Well, yung maaari ko lang sabihin is hindi inaamin ng DPWH na ang mga congressman ay hinihingan at nagbibigay ng 150M kada congressman sa National Expenditure Program. At muli, pwede niyong tanungin kahit sinong congressman. Lahat po kami ay hinihingan ng submission para sa aming mga distrito o party list allocation. Pero officially po, kahit sa 2026 budget hearings, sa NEP, sinasabi nila agency submission yung NEP. Sa 2026 budget hearings po, may isang member of the minority na nagtanong kung ang NEP ay may insertions ba ng congressman, at ang sinagot ng DPWH ay wala dahil ang NEP ay dapat galing sa agency. But insertions are po, hindi naman po yun yung proposals. Kasi po, I think it's just normal, regular lang po, and you're just doing your job as House lawmakers Opo. to propose. I don't think it's insertion So, po ang tawag doon. dalawa pong Power of the person. Excuse me, siguro hindi naman yung issue ngayon dito yung mga insertions at yung process of allocating funds on per district level. So dito ngayon, non-issue ngayon, magugulo lang tayo Sir, sorry. pagka pinag-usapan natin yung mga insertions, diversions, dahil maraming process na sa budget preparation pa lang nakikialam naman. For example, sa budget preparation sa local districts, nakikialam talaga ako kasi gusto ko yung mga proyekto ron tama. Kung pwede kong duktungan lang, sir, sa topic on the files of Yusek Cabral, hindi alam ng taong bayan ano yung 150M submission ng bawat congressman. Kaya kung isa publiko ang mga files na ito, magkakaalaman na ano yung 150M na isinumite ng bawat isa sa amin taon-taon. At kaya siguro ayaw ng iba lumabas ang mga files na ito dahil until now, it is not the case that this has been disclosed what projects each of us submits. Sir, Alam niyo, yung amendments, hindi naman masama yan. Actually, kung mayroong mga emergencies, may mga pangangailangan na bigla in a particular district or a particular area or a particular agency, pwede namang magkaroon ng, kaya nga may period of amendments. Ang pinakamasama lang, sa tingin ko, yung nangyari ng 2025 budget sa BICAM, kung saan doon na nagkaroon ng insertions na hindi na pag-usapan, kundi ang parang nangyari, ang nag-usap-usap lang yung members of the BICAM at dinideny pa nung chairman mismo ng Senate Committee on Finance na may participation siya dun sa mga insertion sa BICAM. So yun yung malaking problema. Pero yung amendments sa House, hindi problema, part of the process. Kaya nga may period of amendments. Di ba? Maliwanag yun. Another time. But if I could just connect to what Congressman Teresa said. Sagutin ko lang. Kung matutuloy yung investigation na ito, we will call the DPWH
then maybe we can compare the list of the DPWH with the list of Congressman Libiste. Mas maliwanag. Yes. Kaya magiging mas malinaw yung magiging resulta ng investigation. Ang nababanggit na ordinary for Congressman to submit is amendment sa House. Pero ang punto ko po ay sa President's budget or agency submission pa lang, meron ng hinihingan sa bawat congressman at nagbibigay naman po ng tig 150M. At ang baka yung iba hindi hinihingan, pero marami po hinihingan. Alam naman po natin yan. At on the record, sa budget hearings, dinedenay ng DPWH na nagsubmit ang mga opisyal. Kaya importante ang files ni Yusek Cabral para makita natin ano yung isinusumite ng mga congressman sa NEP. Basta ilabas natin yung mga listahan at doon natin makikita. Ang 2025 GAA is 1 trillion. Ang NEP is 721 billion. At ang punto ko po, hindi sa 300 billion addition sa House at sa Senate lang may insertion. Sa 721B, nandyan din po, makikita natin sa files yung mga insertion. Puro kalokohan. Puro kalokohan kasi hindi naman ako ang nag-prepare noon, hindi ako kasama ng Development Council at nung DE na nag-propose noon. At nung nakita ko, puro kalokohan, sabi ko, bakit ang karamihan flood control sa loob ng mga school campuses? Ang lalaki. So sabi ko, ayokong ito ay ang matuloy na proyekto dahil pag inimplemento ako congressman, baka ako pa pagbintangan. So, kinausap ko si Secretary Bonoan noon, sabi ko, kung po pwede, magkaroon ng panibagong projects identification sa aking distrito. At ginawa naman ito ng district engineering coordination with other stakeholders. At kasama ako. In fact, nakapag-identify kami ng mga importanteng proyekto na hindi nagagawa for so many years that means na, for example, yung C3 Road na billions of pesos ang nawawala dahil sa baha. So nailagay namin yung proyekto. So hindi masama yung amendments. And nakausap ko dyan si Yusek Cabral tungkol dyan. Sinabi niya, once na merong pumasok na amendments, basta merong district engineering studies, merong program of work, inaako na nila. Ito'y proyekto ng DPWH na hindi nila nakita o nakaligtaan. They own the projects. So walang masama. Ang masama lang, kung merong mga insertions, may mga amendments, pag nakita mo, ghost project pala. O kaya substandard project. So madali namang makita yun. Kaya lang kailangan mo isa-isahin. Isa-isahin yung mga projects. Yung mga insertions ng Senado, hindi ko sinasabing masama yung mga insertions nila. Pero for greater understanding, siguro yung 2025, 2023 budget, lahat ng insertions dapat isa-isahin, tingnan. Ito ba ay ghost project? Ito ba ay substandard project? Kasi kapalit ng mga naipasok ngayon ay yung mahalagang mga proyekto like PhilHealth, PDIC, yung mga proyekto na flagship projects funded by foreign government na inalisan ng equity. So dapat talaga yung 3 taon na yun ang pinakamalaki kasi, no? Hindi ko iniiwas yung nakaraang gobyerno, pero ito yung unprecedented na may pinakamalaki 1.45 trillion insertions and diversions. Dapat siguro isa-isahin lahat ng mga proyekto na hindi lang flood control, lahat ng proyekto na napondohan due to insertions and diversions. Masama kung may